Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Eto na nga po, pinagkumpara kasi ni Senator Hontiveros yung impeachment doon sa talong. Yung impeachment ni Vice President Sara Duterte, parang sinasabi niya na parang minamaliit niya masyado na yung impeachment na ang pinag-uusapan ay konstitusyon, ah, yung 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 due process, ikunumpara niya sa talong. So ito napakaganda po kasi ng paliwanag dito sa BT Talong na ikinukumpara ni Hontiveros sa issue ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. So ito, panoorin po natin si Banat Bay sa magandang paliwanag niya tungkol dito sa issue ng talong na ikinukumpara nga ni Hontiveros sa impeachment. So ito panoorin natin, pero syempre bago ang lahat, baka pwede naman po makalambing ng konti sa inyo kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa Makapili TV. Baka naman pwede po pakipindot po muna yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video, wala naman pong bayad yan, kaya pindot na. So ito panoorin po natin tong paliwanag ni Banat Bay tungkol sa talong ni Senator Hontiveros. Na natin yan, statement niya, yan po. Napaka-importante po kasi nung elemento, yung constitutional, tapos yung void ab initio, at saka yung sa due process hindi nasunod, at yung sabi nga nung isa yung immediately executory. So ibig sabihin yan, yan yung mga elemento na naandoon sa desisyon ng Supreme Court. 'Di ba? It's a matter of kino-compare mo yung dalawang prutas na etong prutas na to, nakakain mo rin ng lahat. Ibig sabihin walang tapon. Kahit buto kinakain mo. Tapos i-compare mo ngayon dito sa isang prutas. Pero dito sa isang prutas magkaiba sila ng elemento, 'di ba? Sasabihin mo masarap. Masarap din 'to, Anong pinagkaiba? Yung isa maaring healthy, yung isa maaring pag nasobran, hindi. Iba yung elemento. So ano ibig lang sabihin ni Marcoleta dito? Yung sinasite niya dito, which is yung case ng Agribiotech versus Greenpeace, ay not the same elements with the impeachment of BP Sara. Magkaiba. So pinakamaiksing paliwanag lang po dyan, dapat kung ikukumpara mo yung isang kaso, dapat same din ng issue. Hindi pwede yung issue mo rito basketball, tapos isisingit mo issue ng boxing. Yung parang sa MPBL ba na nangyari ngayon, yung sinuntok na player. So basketball ang pinag-uusapan, ipinasok mo yung boxing. Kaya ang ending na ban. So ganun yung mangyayari dito. Ang pinakamaiksi lang dito, dapat same issue, same yung case, para yung kung i-compare mo yan, napakadali lang kumbaga hindi mo na kailangang pagtalunan pa kasi nga same issue na yung pag-uusapan So hindi mo na pwede i-compare. Ang nangyayari dito kasi kinu-compare ni Hontiveros yung talong doon sa impeachment. Magkaiba ng elemento. Ang matindi nga dito, alam nyo ba kung tungkol saan ito? Ito sinasabi niya ito na ni-reverse kahit unanimous. Alam mo kung ano tungkol saan to? Sa talong. Ito mga dilawan na to, ang hilig talaga sa saba, sa talong. Gago! Hindi, alam nyo. So, ibig sabihin, with the importance nung decision, ang layo. Ito tungkol sa pagtetest nung talong at ito yung impeachment. Pwede mo ba paghambigin yun para sabihin na, yes, they're both unanimous, ito na reverse, yung talong na reverse, etong impeachment pwede rin ma-reverse. So parang sinasabi mo rito, Banat Bay, yung utak nilang talong kailangan kasing level din ng mga utak ng mga kumakalaban sa nila. Parang parang masyado nilang minamaliit naman yung kanilang mga katunggali. So kung sila isip talong, iniisip din nila yung mga kalaban nila isip talong din. So parang magka-level. Nagkataon lang, hindi nila kilala si Senator Marcoleta na isang matikas na abogado, naipahiya doon ni Marcoleta si Hontiveros. Kumbaga sabi nga niya nahuli siya sa trap niya mismo. Kumbaga nag-set ng trap si Marcoleta na hindi man lang
hindi man lang napansin ni Ontiveros, kaya ang ending, nahuli siya sa sarili niyang bibig. Eh yung mga elemento nandito sa impeachment tulad ng void sa simula't simula, yung hindi nasunod ang due process, yung sinasabi pa na ano ba ito, unconstitutional, wala dito sa talong except yung constitutional. Bakit kanyo? Ipapaliwanag ko sa inyo para maintindihan nyo natin. Ito po yung case na yan, yung biotech na yan. Kung babasahin nyo talaga na maigi itong kaso na ito, ang sinasabi lamang ng korte dito, pakita natin ng explanation niya. Ayan basta ipapakita ko lang sa inyo yung naging resolution o yung tawag dito conclusion o yung utos ng Supreme Court. Ito explanation dyan. Pakita lang natin para mas maintindihan natin kasi ang hirap dito kay Ontiveros, akala niya yung taong bayan ay katulad ng mga followers niyang tatanga-tanga. Parang sinabi mo naman Banat ba, yung utak talong nila kagaya ng mga taong bayan na tinutukoy ni Ontiveros. Yung mga taong bayan na tinutukoy lang naman nila dito yung mga dilawan, yung mga komunistang sympathizer ng NPA, tsaka yung mga tatanga-tanga mga loyalista. Yun yung mga utak talong na gustong i-compare ni Hontiveros doon sa mga nag-iisip na taong bayan. Ito. Sabi dito, yung decision doon sa International Service for the Acquisition of Agribiotech versus Greenpeace. Okay? Yung December 2015, yung korte, Supreme Court, upheld the Court of Appeals application of the precautionary principle dun sa talong. Anak ng wewe. So, sabihin, sinabi ng Supreme Court, kung ano yung decision ng Court of Appeals, yung CA, tama. Okay? It declared yung Department of Agriculture, order namin to null and void. Sa madaling salita, itatagalog natin para mas maintindihan natin. Sa madaling salita, sinasabi ng Supreme Court, hindi tama yan. Bawal yan. Hindi dapat yan na ginagamit as a test. Ganyan-ganyan. So, malalim pa yun. Para lang sa kalaman natin. Malalim pa po yun. Mahaba po yung explanation na yun. Pero iniiklian na lang natin. Okay? Sabi dito, ang mga proponent ng talong na naghain ng motion for reconsideration, okay? Sinasabi na wag ipagpatuloy yung field testing at paggamit ng GMO. Yun yung una na sinasabing unang desisyon ng korte. Wag gamitan yan. O wag yan Okay? Tapos, siyempre, nag-motion, nag-MR yung kalaban at sinasabing ganito. At ang nangyari nun, sabi dito, wala nang saysay yung kaso. Bakit? Tapos na kasi yung field trial. Tapos na po. Iyan yung tinatawag. Kaya kung titingnan ninyo, sabi dito, before the ruling could take full effect, yung BT Talong field trials had already ended. Tapos na. Kaya nga sabi dito, moot and academic na yan. Wala nang saysay yung desisyon na yon. Kaya ni-reverse na lang ng Supreme Court. Sinabi na hindi na, okay na yan. Kasi nga, tapos na po. Yung original decision ay tapos na. Kaya ni-reverse na lang ng Supreme Court. At sinabi ng Supreme Court, makikita ninyo dyan. Basahin nyo arguing that the case had become moot and is no longer presented an actual controversy worthy of the judicial resolution. Non-judicial na ibig sabihin. Hindi na namin pwedeng pakialaman yan kasi tapos na. Kaya ni-reverse na yung decision. Wala na. Okay? So, para i-compare mo Ontiveros at pinagpipilitan mo, ito unanimous to dati tapos ni-reverse. Kaya ni-reverse yan, una, tapos na. Sinabi rin ng Supreme Court na aside from the moot and academic na yan, non-judicial na yan, ibig sabihin, hindi na namin pwedeng pakialaman yan kasi nga tapos na. Utak. So, ibig sabihin, tapos na yung experiment, mayroon nang lumabas na resulta. So, siyempre, experiment nila yun. Hindi naman yun pwedeng pakialaman ng Supreme Court.
So, kaya nagkaroon ng reversal ng ruling. Although sabihin natin unanimous yun, sabi nga parang void ab initio nga eh. Kung sa simula pa lang, mali na. So, wala nang dapat tong pagtalunan kasi pagdating sa dulo, mali pa rin. Buti sana kung sa umpisa pa lang tama na, pagdating sa dulo, doon nagka-problema, pwede uling rebisahin uli yung nangyari. Kaya nga dito napaka-importante ng paliwanag dito ni Banat Bay na sabi nga ng Supreme Court, tapos na yung experiment, kung ano man yung naging resulta niyan, mood in academic na yan, wala nang jurisdiction na kailangan pag-usapan pa yan kasi tapos na. So kahit baliktarin pa nila yung kanilang naging hatol, still, yung lumabas doon sa testing, sa experiment, doon sa talong, yun na yung talagang magiging final na resulta. Kasi nga, hindi na sila pwedeng uling mag-test uli. Kasi nga, lumabas na yung resulta eh. So, kaya naging ganun yung ruling, binaliktad. Kaya hindi mo nga pwede ikumpara dito yung talong sa impeachment. So, dito talagang binubudol lang. Nagagaya na tong si Ontiveros na nambubudol na lang na merong ruling na binaliktad. Although, kung titingnan mo naman, kung mababaw lang yung isip mo, tama naman. Binaliktad eh. Unanimous yun. Pero ang tanong doon, ano ba yung issue? Bakit binaliktad? So, dapat ganun tayo mag-isip. Ganyan mag-isip yung mga abogado nga. Kaya nga dapat talaga ito, makikita mo rito kung ano yung kaibahan ng piling abogado sa abogado. Diba? Napakasarap panoorin kapag nagdidebate mga abogado, makikita mo talaga sino yung magaling, sino hindi. Unlike kasi pag yung hindi abogado, yung itatapat mo sa abogado, makikita mo talagang walang kaalam-alam yung mga hindi abogado. So, hanggang dito lang po muna. Maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.